ating pangalawang episode na paglalakbay ay tuloy na natin puntahan ang mga tourist spot dito sa tinaguriang Summer Capital of the Philippines at City of Pines ng Baguio City. Welcome back muli sa ating munting channel at maswerteng araw sa lahat ng mga nanonood at time check 11 AM. Papunta na tayo sa ating destinasyon na Igorot Stone Kingdom at tapos na nating mapuntahan ang Viewpoint Cannon Road at meron din tayong konting trivia na nalaman kung paano nagawa ang Lion's Head Cannon Road at pagkatapos ay dumiretso agad tayo sa Benguet Strawberry Farms at kasalukuyan nating binabaybay ang daan papuntang Igorot Stone Kingdom. Sakay lang kayo at pupuntahan natin ang lahat ng yan. Bago kayo pumasok dito sa entrance, meron muna kayong babayaran ticket. Yan, dito pipila muna kayo dyan mga kaswerte. Yan sa pilang yan. Pagbayad na tayo ng ticket natin. At ang kada isang tao dito kaswerte ay 100 pesos ang entrance. At 80 pesos naman para sa mga 12 years old pataas. Ito yung bubungad sa inyo mga kaswerte pag papasok na kayo sa Igorot Stone Kingdom. Yan. At pag weekends, meron pala tayo dito mapapanood na Igorot Cultural Dance ng libre lang. At ang Igorot Stone Kingdom ay nakatayo sa Alonglong Road ng Impisaw proper ng Baguio City. At ito ay man-made park na dinesenyo mula sa kilala at tanyag na Banawe Rice Terraces. At ito ay nakatayo sa gilid ng kabundukan na pagmamay-ari ni Sir Pio Velasco na merong lawak at sukat na 6,000 square meters. Ayun kaswerte, pasok tayo din sa taas dun. Ikot tayo dun. Hanggang dun sa pinakataas. Sobrang ganda dito sa Igorot Stone Kingdom. Bali first time ko lang makapunta dito at ni Kompanyeros. Sobrang pulido yung pagkagawa nila, oh. Sobrang pulido yung pagkagawa ng mga bato. Ayan, oh. At isa ang Igorot Stone Kingdom sa pinakabagong tourist spot dito sa Baguio. At nagbukas ito noong June 2021 at mula noon ay tuloy-tuloy lang ang pagdagsa ng mga turista. At dahil dyan, nakilala ang Igorot Stone Kingdom sa isa sa pinakabagong best tourist destination dito sa Baguio. At nagpapakita ito ng makabago at makalumang kultura ng mga Igorot. Mula dito sa Igorot Stone Kingdom, puntahan naman natin ang perfect combination ng nature, culture and arts, ang Tamawan Village Garden in the Sky. Kagaling kayo sa Igorot Stone Kingdom, ay konting abante nyo lang ay makakarating na rin kayo dito sa Tamawan Village. Kaya tara, samahan nyo ulit kami dito ni Kompanyeros. 60 pesos lang mga kaswerte ang entrance dito. Pwede ka nang makapasok. Paglipas ng mga panahon ay nagbabago na rin daw ang hilig ng mga turista, kaya alok ng mga pasyalan at tambayan dito sa Baguio City ang isang Cordilleran experience. Gaya na lang dito sa Eco-Cultural Heritage Village in Impisaw, Baguio City, ang Tamawan Village or sa salitang English ay Vantage Point. Dito kasi sa lugar sa taas ay tanaw ang magandang view ng kabundukan ng Benguet. Pero bukod dito ay matatanaw din natin ang mayamang kultura at sining ng Cordilleran. At makikita rin natin dito ang ilang mga tradisyonal na Cordilleran house. Pwede tayong pumasok sa loob ng kubo para makita natin ang magagandang gawang sining at pa-enjoy na rin natin ang magandang ambience sa loob.
Pasok tayo dito saglit sa Village Gallery. Tanggal natin yung sapatos at bawal para mapakita lang natin yung mga art nila rito. At meron pa pala ditong extrang painting art gallery sa loob. At pagka naswertehan nyo pa ay meron din kayong makikitang presentation ng katutubong sayaw. Mula dito sa Tamawan Village ay puntahan naman natin ang isa pang kilala at sikat na pasyalan dito sa Baguio City. Walang iba kundi ang Ride Park na merong sikat na activities na horseback riding at bago lang nitong bukas na tourist attraction sa gabi ang Pool Fountain Reflection. Welcome sa Ride Park, Baguio City. Ayan, kaswerte yung rate nila sa kabayo. Bali, yung 1 hour nila 600, buong makakaikot na kayo dito sa buong park dito. At ang 1 half naman nila ay 300. Plus 50 na lang for double ride kayo. Sulit na rin mga kaswerte ang isang oras nyo na renta dito. Tapos, pwede ka nang makapag-ikot-ikot dito. Napakalinis ng tahanan at malusog ang mga kabayo talaga rito. At pwede ka makapili sa mga kabayo rito. At kung nung bata ka ay sawa ka na sumakay sa mga estatwang kabayo, ay dito ay literal na makakasakay ka at makakapagpa-picture ka pa sa kanila. At para naman sa mga plantita natin dyan, ay sa tabi lang ng Ride Park ay may makikita rin kayong mga halaman na binibenta rito. Bali, magkano madam? Magkano po yung ganyang aso? 50 dapat ang babae, 45 na lang. Tapos ang lalaki, 45, 40 na lang. 40 na lang. Anong lahi po yan? Saint Bernard. Ang laki yun. Siguro nasa 85 pa lang ako na hagdan. Pagod. Kailangan ko na talaga ng ehersisyo sa araw-araw. Bilis mapagod. Sa magkano po? At ihilang po. Ito po. Thank you po.
Grabe, sobrang linis ng CR nila dito. Kahit may bayad, hindi ka manghihinayang. So, yun yun naman. Tapos, pwede ka na rin dito magpatuyo. Tapos natin dito sa right part, doon naman tayo sa mansion. The mansion kung tawagin. Doon lang siya sa unahan. Ayun no. Mga kaswerte, tawid tayo dito sa The Mansion. At hindi kumpleto ang pamamasyal mo sa right part pagka hindi ka dumaan dito sa The Mansion, na isa na ring tourist destination dito sa Baguio. Kaya naman dinarayo talaga to ng mga turista para lang makapagpa-picture sa labas. At andito na tayo ngayon sa may upper right part na merong reflection pool sa gabi pagsapit ng 6pm to 8pm. At tamang-tama lang itong pasyalan ngayong Christmas Day para sa isang pamilya dahil bukod sa magandang Christmas light, ay may enjoy nyo rin ang 2 oras na reflection pool light or fountain show na sumasabay sa tunog ng musika. Hanggang dito na nagtatapos ang ating Baguio episode at maraming salamat sa mga sumama at sumakay hanggang dulo. At kung nagustuhan nyo itong video na to ay huwag niyo sanang kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang notification button para ma-update ko pa kayo sa ating mga gagawin pang travel adventures. Hanggang sa muli mga kaswerte! Thank you!